malalim, tapos parang mga bakal na tinunaw. So alam nyo ba na yung ganitong klaseng parang tinunaw na bakal, ganito yung kadalasang tinakip sa item o kumbaga last cover niya. So ganito yung nakukuha sa ibang katiits natin. So magandang araw sa inyong lahat, mga ka-hunters, ano? So meron naman tayong bagong area na pinuntahan ngayon. So dito meron tayong makikita na sign. So dito katiits, napakakaiba nito, okay? So yung makikita natin is ganito lang malaking bato. Pero pag tingnan natin dito sa ilalim, mamamangha kayo, okay? Kasi isa sa dito, yung butas niya ay napakalalim. Ganito, malalim, tapos dito marami silang naka-engrave. So, yung kakaiba dito, meron pa tayo ditong makikita na mga ganito, okay? So para siyang mga parang mga bakal na tinunaw na dito inilagay. So alam nyo ba na yung ganitong klaseng parang tinunaw na bakal, ganito yung kadalasang tinakip sa item o kumbaga last cover niya. So ganito yung nakukuha sa ibang katiits natin na parang mga tinunaw. Okay, so napakaganda. So makikita natin na legit talaga o positive yung item dito. Okay, so ganito lang yung design niya katiits. Okay, kung titingnan natin sa malayo, para siyang ulo ng isang ahas, yan o, hayop, parang hayop, ulo ng hayop. Pero kung titingnan natin ng maigi, pa-shape siya dito. Ito yung ulo, pag ano, no? Kung dito natin tingnan, kumbaga ito yung kanyang sa bibig na part, yung parang ilong, yan o. Kung titingnan natin ito sa malayo, okay? Dito para siyang natsap. Yan o, ganito. So itong makikita natin dito sa part na ito, dito natin makikita yung mga supporting sign o mga arrow kung saan nga ba possible na ibinaon yung item, okay? So dito natin makikita. So ganito katiits, kapag mga itong mga bato, kailangan talagang tingnan maigi. Okay, yung mga ganito, mga butas, mga maliliit na detalye sa mga sign. Kasi may ilan dito na mga naka-design para pangligaw, okay? Kung kaya, tingnan natin dito sa part na ito. Okay? So dito makikita natin yung parang anchor lock, okay? So pwede natin siyang talian. Okay, ganito. Halimbawa, kapag ito talian natin sa part na ito, yung tinatawag natin na kung sa mag-construct ng isang bahay, meron yung tinatawag na tunton sa Bisaya. Halimbawa dito, pag ating tinalian, and then kapag ito ay bibigat, lagyan ng mabigat dito. So dito lang yung kanyang sintro. Okay? So dito sa part na ito. So possible na pwede dito. Okay? Ang pinaka digging spot. Dito meron pa tayong makikita na supporting sign na C. Hindi naman siya C, pero para siyang pakurba na butas. Hindi siya medyo curve. Medyo konti lang siya kasi nandito lang sa harapan, okay? So supporting sa nakaharap dito. So ito yung bato na kung baga inilagay sa ibabaw yung pinakaunang cover, kasi usually yung ganitong bato ay sinadya talaga ito. Kahit sa ibang area na pinupuntahan natin, yung mga detection o yung pinakasentro, meron talaga yung inilagay na isang bato
na medyo malaki na kayang buhatin ng ilang tao. So yan yung kadalasang inilagay sa ibabaw, okay? So tulad nito. So ito katiits, accordingly, yung ibang katiits natin, ang na-encounter nila na ganito, ito yung kadalasang tinatawag na benchmarker, okay? Benchmarker or yung mother code, kasi dito pwede tayo uupo, yan o, pwedeng upuan. Benchmarker mother code, kasi dito na mismo yung pinaka digging spot, okay? So dito na mismo. So alam nyo ba na yung area na ito may creek, nandito yung creek, at nandito yung yung bato. So kung titignan natin ay hindi talaga ito nature, okay? So ito yung isa sa palatandaan ng mga man-made. Ganito yung design, okay? Napakaganda, yan o. So ito, kapag hukayin ito, marami talaga itong mga STE markers. So dito pa sa kabila, meron pa dito. Yung butas na ito ka-hunters, ito. Kung titingnan natin yung bearing alignment niya sa butas, diyan nakaharap, di ba? Okay, yan o. Pansinin yan. Dito nakaharap yung pinakabutas. So based doon sa na-encounter namin ka-hunters, kapag ganitong klaseng sign, yung bato na may tumago sa kabila, ito yung pointing direction, okay, sa pinagbaunan. So klarong-klaro na yung bearing alignment niya is dito nakatutok hasta itong maliit, okay? Medyo pakurba ng kunti tulad doon, then yung kanyang direction dito pa rin, okay? So klarong-klaro. So dito ka-hunters, parang mayroong malalim to ka-hunters. Malalim nata to, you know. Ganito yung klase ng mga lupa na halimbawa yung bato inilagay, yung kanyang lupa ay meron siyang mga butas, okay? Hindi siya solido kasi parang ibinalik lang nila yan. So kasama lang ito dito sa isang area, pero yung pinakasentro ay dito, okay? Ito mga ano lang ito, mga supporting sign tulad ng mga iba't ibang klase yan katiits. Halimbawa dito yung digging spot, yung ibang inilagay dito is mga ulo ng hayop, ulo ng pagong, and then yung direction niya ay doon nakatutok. Pero ito iba, okay? Iba siya, hindi siya halata. Halimbawa pag natabunan ito, hindi mo tiningnan, hindi mo talaga yan makikita. So makikita mo lang yan kapag tingnan mo ng maigi dito, okay? Yan o. So doon nakaturo. So ganito yung kadalasang technique na pwede nating i-apply kapag mag-remap tayo sa pinaka digging spot, okay? Tingnan yung mga bato, and then dito makikita natin yung kanyang mga butas, okay? So napakaganda nito katiit. So ang makikita natin dito is ganito lang, di ba? Pero pag pupunta na tayo sa likod, marami pa yun doon, okay? So hindi lang ganito, iba yung kanyang design. At subukan natin dito, makaya naman siguro to. Okay, so ganito katiit. Oh, napakaganda. Klarong-klaro yung kanyang
naka-engrave na. Ito, ganito. Malalim. Yun, napakalalim. So para lang itong ginawa, Hunters. So ganitong klaseng bato mga katiits, possible na nilalagyan nila ito sa loob. Okay? Ganito. Kasi dito sa ibabaw, parang meron siyang simento. You know? Maklaro ba katiits? Klaro lang. You know? Para siyang simento na minasa. Kumbaga, itong batong makikita natin ay parang ginawa lang mismo. Okay? So kadalasan yung ganitong bato ay nilalagyan nila ito sa loob. So napakaganda. So, ito yung isa sa pinakamagandang sign. Okay, so yung positioning niya dito sa may maliit na daluyan ng tubig. Okay? Kapag babaha, dito may tubig na dadaloy galing sa mga doon sa ibabaw, mga maliliit na kanal. Okay, so nandito pa yung isang bato na, you know, para siyang cover dito. Kasi para ang tendency kasi nito katiits, meron ding item dito, meron din doon sa ibaba. Kumbaga parang dalawa. Okay? Dito, may ito makikita dito. Okay, ano? Meron pang parang bakal na tinunaw. Yung itim na kulay, parang asfalto. So, yung positioning niya ay dito. So, yung tinuturo ay dito. So, yung dito yung bearing alignment niya. Kapag itutok mo siya dito, okay, yung butas ay nandito, di ba? Ganitong plastada katiits, accordingly, ang tingnan dito is dito sa harapan. Okay? Saan dito nakatutok? Kasi kung titingnan natin, kung dito tayo magbase sa butas, doon naman sa direksyon sa ibabaw. Okay? Sa hangin, di ba? So, dito tayo magbase sa harapan. Saan ito nakatutok? So, baga supporting sign dito sa may bato. Okay? Napakaganda nito. So ito yung malaking pakurba. Hindi naman siya stick, pero medyo curve. Okay? So ganyan yung ilang technique na in-apply nila para magtuturo ng direksyon. Pero kung titingnan natin, napakaraming bato. Yan o. Hindi talaga yan basta-basta kunin kapag ganito. Okay? So, napakaganda katiits. So, marami pa tayong ibabagay sa inyo ng mga sign. So, baka mayroon din kayong mga idea o suggestion na pwede nyong ma-apply dito sa mga sign na pinapakita natin. Mag-comment lang kayo, okay? So, napakaganda. So, yun lang mga katiits at maraming salamat. So, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Follow na rin sa ating Facebook page, okay? So, yun lang.